Hello, good morning sa inyo. At ko ngayon ay nagsasalansa ng aking mga pinamili. At nakikita nyo naman po, meron po akong munting sari-sari store para may pagkaabalahan. At syempre, meron na rin pong income araw-araw. Diskarte mga inahan, sa hirap po ng buhay. Maliban sa meron akong 2 estudyante, hindi naman po pang tuition lang ang kailangan, meron pa rin po silang ibang mga needs. Syempre po, pamasahe, snack nila, kailangan, diba? Hindi naman pwedeng lahat, pati pa yun, hihingin ko pa sa asawa ko. Dahil alam ko naman po meron din siyang mga kailangan bilhin doon para sa sarili niya. At syempre mga bayarin, lalo na ngayon, mahal ng mga bilihin na rin sa Japan. At kung ano pang mga bayarin niya. Naintindihan ko naman po yun, kaya wala akong ibang naisip para kahit papano makatulong kahit konti, di ba, sa mga gastusin. Kaya ito yung naisip kong paraan para kahit papano, mabili rin namin yung mga kailangan namin na hindi ko na kailangan sabihin pa sa kanya. At ibabudget na lang sa iba pang bayarin, syempre yung para dun sa ibang needs namin. Takang gulo, basta gano'n. Higit sa lahat, nasubaybayan ko pa ang aking mga anak sa araw-araw. Mahirap po talaga mag-budget, lalo pag marami tayong mga bayarin, hindi mo alam po paano pagkakasya. Yun, syempre, padala lang naman budget ng isang buwan. Lalo kung mayroong mga extra expenses na hindi naman maiwasan minsan. Kaya hindi naman lahat na sinasabi ko sa kanya para wala na lang din masyadong haba pa ng usapan. At mas sumakit pa ang ulo niya. Pero minsan hindi naman maiwasan talagang may hindi pagkakaunawaan, lalo't mahal nga yung mga bayarin, di ba? Wala naman tayong magagawa sa ganun. Hindi ko na nga lang dahil siya lang naman nagtatrabaho para sa amin. At yun nga lang, kaso minsan hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga Filipina at sinisira ng kapwa rin nilang Filipina imbes na ipagtanggol nila. At ipaliwanag yung mga bagay-bagay na gaya niya pag sa Manila ka talaga nakatira. Sobrang mahal naman talaga ng mga bilihin na dapat alam din nila yun. Dahil hindi naman makakilos dito kung wala rin namang pera. Dahil bawat kilos ay pera talaga. Or kung hindi rin naman nila alam, ay sana wag na sila magsalita ng hindi pa maganda. At tumahimik na lamang sana. Yung una, hindi naman kayo pare-pareho ng pamumuhay at mga gastusin sa buhay. Sana itigil na lang nila yung paninira nila o makasira pa sa tiwala o sa relasyon ng iba. Dahil unang-una, hindi naman nila kakasenso ang paninira nila. At tupagin na lang sana nila ang sarili nilang mga buhay at wag na ang iba. At tigilin na rin ang pagkukomento kung wala naman talaga at hindi nila kilala ang tao. Hindi naman talaga biro o magpaaral, dalawa. At pagkasyahin ang budget lang o kung magkano lang ang padalang pera. Dahil unang-una, may 2 akong estudyante, isang college at isang elementary. Pero yung elementary na yung nagagatos sa diaper pa at yung college naman hindi naman kailangan o tuition. Siyempre may iba't iba rin yung mga pangailangan. Kung may paraan naman, di ba? Kaya gagawin na lang para wala na lang masyadong Kaya yun nga, yung mga gamit na hindi naman namin na ginagamit dito, binibenta ko na lang po para kahit paano may pandagdag sa amin gastusin at bayarin na hindi ko na rin po sinasabi lahat sa asawa ko kasi nga ayoko na rin madagdag pa sa kanya mga isipin at problema pa. Magpapasalamat lang na po sa pinapadala niya sa amin buwan-buwan. Kaya okay na po yun. Minsan may times talaga na nakapagod magpaliwanag dahil sa araw-araw nga, gigising ako ng maga para magbukasan ng tindahan at pagdating naman ng alas 10, hatid ko ang aking elementary estudyante, maghihintay hanggang uwian. At minsan, ihatid ko rin ang aking college sa umaga dahil mahirap naman talaga sumakay dito sa amin. Mahirap, pero inisip kong swerte na lang din ako dahil dito lang ako sa bahay kasama ang aking mga anak. At kahit ganun, laban pa rin kahit nahihirapan. Ayun, syempre akin lahat dito kasi wala man nagmamasahan. Yung anak ko, yung college ay busy rin sa kanyang pag-aaral. At syempre, alam ko pagod din yan sa school. Kaya, pag may time ako naglilinis, nagluluto, at kung ano pang mga gawaing bahay, ay akong gumagawa. Ayoko na rin iasa yung iba sa nanay ko, yung lalo na mga gawaing bahay, kasi nga, senior na sila pareho ng aking tatay. Pero minsan nakikisuyo rin naman ako sa mga, pwede naman halimbawang pagsasayang sa umaga, lalo pag sa gabi, puyat ako. Dahil nga, minsan late rin ako nagsasara. Tapos, minsan nagatid ako ng mga sa aking college. At minsan, pag may gagawin ako, o biglang lakad, kaya ng bibili o mga malengke, sinusuyo ko na lang sa aking nanay sa pagbabantay kay Saki. Nagpapasalamat nga ako kasi hanggang ngayon, syempre malakas at buhay pa rin ang aking nanay at tatay na nakasuporta rin naman lagi sa mga desisyon at mga ginagawa ko. At ito nga may nag-avail na nitong center table ko na nabenta ko na lang din naman sa murang halaga para lang din ma-dispose o medyo magluwag na rin dito sa amin. At syempre, ang benta ay pandagdag na rin sa mga ibang mga bilihin o kailangan namin. At ito nga may pagkakataon pa at hindi pa naman ako inaantok kasi nasamantala ko na rin maliban sa hindi mainit ay nilalaban ko na rin ang mga damit namin. Para kinabukasan sa umaga, makakapagbantay na lang ako ng tindahan at ihatid si Sakia sa school sa umaga. Kung itatanong nyo naman po, ang washing machine, meron naman po. Kaso nga lang, dahil nga, gusto ko rin makatipid sa kuryente at sa tubig, ay pagkaya ko naman, kinakamay ko na lang ang mga labahin namin. Siyempre, ayoko rin namang samantalahin na pagkita ng asawa ko ng babayad sa bills namin. Alam ko naman talaga na mahirap kumita ng pera ngayon. Kaya kahit pa paano, siyempre gusto ko din talaga makatulong. Pero ayoko rin mamalayo sa mga anak ko sa ngayon. Kaya kahit konti o maliit, meron lang kaming income sa araw-araw pambili ng pagkain or kung ano man, okay na po sa akin yun. Kahit wala na po akong mabili para sa sarili ko, ay sapat na po yun. Basta lahat kami ay malakas at wala lang mga sakit. Yun lang. Basta para sa mga anak ko ay maibigay ko mga kailangan nila. Masaya na po ako doon. Huwag nyo na papala intindihin yung mga kalat o magulong nakikita ninyo dyan dahil wala pa pong oras na ligpitin po yung mga yan.
So, yan na nga ang aking inaserya for today's video, mga inahan. Sana po ay natapos nyo kahit boring ang aking pag-voiceover. Yan lang. Thank you for watching. God bless. Watch and subscribe.